Huwag kang sisingit, ha? Magsasalita ka lang sa interview kapag tinanong ka. Kung sila, grabe, 5 beses na interview ni isang employer, hindi siya natanggap, hindi siya na-hire, walang nakapili sa kanya. Ano ba yung nangyari? Ano yung kulang? Ano ba yung mali na ginawa niya? Grabe. So, may nakita akong isang comment dyan, mga bebe loves ko, no, grabe. 5 beses na daw siyang in-interview, hindi pa raw siya na-select ng employer. Ano ba yung problema? So, ngayon mga bebe loves ko, for today's video, yan yung topic natin. And ito, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe na bago sa aking channel, don't forget to subscribe sa ating YouTube channel, mga bebe loves ko, no, grabe. Ngayon, sasagutin natin ang comment ni ate, no? Bigyan ko rin kayo ng tips, no? Kung paano tayo ma-select ng mga employer, paano tayo mapili. So ito, magbigay muna ako ng konting idea bago tayo sumabak sa interview. Ang interview po mga bebe love, syempre, 3 tao yan dyan. Kung hindi 2. Minsan, yung sa akin, meron akong interview na 3. Tapos may 3 kami. Meron din akong interview na 2 lang kami ng employer ko at ako. Tapos meron din 4, pati yung bata. Asali. So ngayon mga bebe loves ko, grabe, bakit may 3? Kasi minsan ang interview kasali si broker, pero nakikinig lang si broker ha. Kapag hindi na kayo nagkakaintindihan sa English ng isa't isa, kasi merong mga Chinese na hindi talaga fluent mag-English, no? Hindi magkakaintindihan or hindi kanya naiintindihan, ang mag-translate nun sa kanya is yung broker. Yun yung papel ng broker. Tapos meron ding interview na kayo lang 2. So, ayun, or yung family member nila, like halimbawa 4 sila sa bahay, andyan yan sila. Or meron din mga bebe loves, no, kayo lang talaga 2 ng mismong employer mo. So ngayon, ang employer, kapag yan ay nag-interview or naghanap ng magiging helper nila, hinahanap nila yung magiging kasambahay na ayon sa gusto nila, pangangailangan nila. Ngayon, dahil yun nga ang kailangan nila mga bebe loves, binibase nila yung pagpili sa'yo, pag-interview sa'yo doon sa resume mo. Kung ano yung nakalagay doon sa resume. Yun yung tandaan natin mga bebe loves, yung nakalagay sa resume natin, wag natin yun kalimutan lahat. I-memorize mo yun. Pwede tayong magsinungaling sa resume. Aminin. Kasi ako ginawa ko rin yun. Pero hindi to the point na magsisunungaling ka lahat-lahat, pati pangalan mo, ibahin mo. Hindi po ganun mga bebe loves. Char lang to. Ang ibig kong sabihin, like sa background natin, experience, no? Pwede natin yan palitan, dapat tandaan natin yan. Kasi based sa aking experience mga bebe loves ko, no? Meron kaming nakasabayan noon na nag-apply, teacher siya. Teacher siya pero gusto niya mag-apply dito sa Hong Kong as a domestic helper. So ano yung doon? Ano yung kumbaga dahilan bakit siya gusto mag-apply dito? Nakapagtapos siya ng teacher, pasa siya sa board exam, ganun. Wala siyang experience as a domestic helper or wala siyang experience kahit magtrabaho man lang sa Pinas. Ngayon, in-explain niya yun sa agent niya. Sila yung bahala doon. So, mayroon din kaming mga nakasabayan na mga bebe loves, yung wala talaga silang experience pero gusto nila magtrabaho dito sa Hong Kong. So, tinuruan din sila ng agent ano yung gagawin kapag maglagay ng sa resume. Kasi doon mga bebe loves, no, sa in-applyan ko, ang agency pala na in-applyan ko, walang iba kung hindi Kingsman Power Services, no? Ang ganda ng agency na yan, lalong-lalo na kapag doon kayo sa main branch nila mag-apply sa may Manila, sa may Quirino. Malapit lang yan sa Quirino Station. Meron akong video dyan. Tingnan nyo lang mga bebe loves, no, paano mag-apply, tips, paano mapabilis ang pag-apply papunta dito sa Hong Kong. Meron po ako dyan. So, tingnan nyo lang kung interesado kayo sa videos na ganyan. So, ayun nga mga bebe loves, yung agent, tinuturuan yan. Sabay, ang resume kasi hindi, kapag doon ka mag-apply, hindi ko alam sa ibang branch ng Kingsa, kasi maraming branch yung Kings, Luzon, Visayas, Mindanao. Doon kasi sa main branch nila mga bebe loves ko, no, ang pag-apply doon, sila mag-provide ng resume. Sila lahat. So ngayon, hindi mo na kailangan bumili ng resume. So kapag nag-fill up ng resume, sabay-sabay kami noon lahat mga bebe loves ko, step by step. Kasi meron doon na mga kailangan fill upan na dapat, kumbaga, gina-guide ng agent. Iga-guide ka nila para hindi ka magkamali. So, doon sa experience, tuturuan ka, no? Sa mga hindi naka-experience ng domestic helper or, ayan nga, pagtrabaho sa bahay. So,
kumbaga, tinuturuan ka kung ano yung ilagay mo sa resume mo para mapagaan yung ano mo, yung kung mga para mapabilis yung pag ano mo ng resume mo. Tapos sasabihin nila sa inyo na ganito yung gagawin mo kapag in-interview ka. I-memorize mo yan lahat, birthday, ganun. Ituturo yan doon lahat mga baby loves. Kaya huwag kayong matakot mag-apply, no? Nag-apply kayo kung gusto nyo. So kasi yung pag-apply, hindi naman yan sa pilitan. Grabe, kung gusto mo, ayun, gusto mo. Pero, nakakaano kasi, no, kapag mag-apply ka, tapos ang lagi mong iniisip, paano ako makapasa, paano ako mapili, ganun. So, ngayon, mga baby loves, ang mga employer, binibase yan doon sa resume mo kung ano yung nilagay mo. Yun yung itatanong sa'yo. Ang sa akin noon, mga baby loves, sabi sa akin, unang-una nung nag-interview ako, sabi sa akin ng employer ko, kasi ako, nakaapat ako na employer. So, ang gusto kong malaman nyo, sa apat na yan, na-select ako lahat. So, pinag-aagawan ako. Sa isang araw na interview ko, nakaapat ako ng employer, mga baby loves, no? Mula tanghali hanggang gabi yung nag-interview sa akin. Tapos, ang pinili ko yung nagiging employer ko ngayon. And, ayun nga, be. Ang mga employer, ayun na, nag-usap kami ng employer ko. Sabi ko, introduce ko yung sarili ko, ganun. Nag-introduce ako. Tapos, nagpakilala din sila, ganun. Tapos, ano yung maaaring, trabaho ko, ganun. Tapos, mga baby loves, nung sa akin, ang mga follow-up question, sabi sa akin, marunong ka bang mag-washing ng car? Ayun. Kahit hindi ko alam, mga baby loves, no, sinabi ko na marunong ako. Tips yun. No, lahat ng mga gusto ng mga employer or itanong sa'yo, oo ka lang ng oo. Kasi, malayo pa naman yung alis mo. Pwede mo yan pag-aralan, yung mga paano maglinis ng sasakyan. Mag-YouTube ka, ayun. Huwag mong sabihin, hindi ko pa na-experience. Kahit hindi mo pa na-experience, sabihin mo na kaagad na na-experience mo na. Kasi mga baby loves ko, isa lang yan. Isang mali mo lang dyan sa mga tanong nila. O isang hindi nila nagustuhan sa tanong nila, quit na kaagad din sila. So, next kaagad din sila. Hindi ka nila pipilian. So, ayan lang naman isang problema. Kung marunong ka na naman sa lahat-lahat, tapos yung paglinis lang ng car ang hindi mo na-experience, sabihin mo na lang sa employer na marunong ka. Kasi mabilis lang naman yung pag-aralan paano maglinis ng sasakyan. Mag-YouTube ka, manood ka ng videos, ganun. So, ngayon mga baby loves, ang isa pang tips, no, nung tinanong ako, sabi sa akin, tatlong employer nagtanong sa akin dito. So, ang tanong sa akin, naka-English pero tatagalogin lang natin. Ang tanong sa akin, gaano mo ba ka gusto mag-stay or mag-work dito sa Hong Kong? So, sabi ko, 5 years. So, 5 years or 3 contract, 4 contract, ganun ang isagot nyo. Huwag nyo sabihin na it depends in my employer kung magustuhan ko sila or kung mabait sila. Huwag kayong sumagot ng mga ganyan, mga baby loves. Direct to the point talaga yung sagot nyo. Ang isagot nyo is 10 years, 8 years, 5 years, basta mataas sa 5 years. Huwag kayong sumagot ng 2 years. Ganun. Marami na rin akong nakita ng mga videos na yan yung sinasuggest nila. No? Kapag tinanong kayo, kasi maraming employer ang gusto ng helper na magtagal sa kanila kung meron silang mga anak, ganun. So, magsabi kayo ng 5 years to 10 years. Pumili lang kayo dyan. Yun yung isang tanong na kuha ko sa aking mga employer. Tapos, next is, ayun nga, itatanong sa inyo mga baby loves, no, kung anong date, kung pag-alis nyo, papuntang, halimbawa ako kasi may experience ako, ex-abroad ako sa Saudi Arabia. Tinanong ako kung gaano ako katagal doon, ilang bata yung inalagaan ko, mahilig ba ako sa bata, alam nyo be, nung nasa Saudi Arabia ako, hindi naman talaga totally ako yung nag-alaga sa bata, kasi yung bata nila 4. Hindi talaga ako, minsan nga yung amo ko, nagpapalit yun ng diaper, nagpapakain, pero ang sinabi ko sa employer ko, ako lahat-lahat. Yun yung tips, no? Ikaw mismo lahat-lahat, magtabi kayong matulog ng bata, pagkagising ikaw yung magpapakain, magluto ng breakfast. Yun yung gusto ng mga employer, mga baby loves. Yun yung gusto nila. Yung sayo na lahat, ikaw yung magpapaligo, magbibihis, no? Tapos tinatalian mo yung buhok ng bata. Ayun. Sasabihin nyo na yun lahat sa employer nyo, be. Lalo na kapag yung employer mahilig magtanong-tanong, kahit ano na lang itanong-tanong. Kung maaari, sagutin nyo yan lahat. Huwag kayong magbigay ng space, no, na hindi nyo masagot lahat. Dapat sagutin nyo yan lahat. And kung nagpo-problema ka, kung mahina ka mag-English speaking, pareho tayo. Pero tips ko, sa pag-i-English mga baby loves ko, kung ang kausap mo is
is marunong mag-English at maintindihan mo, mabilis lang yan siyang sagutin. Ang mahirap kapag ang kausap mo is hindi English kasi hindi mo yan maintindihan talaga. Yun, huwag kayong matakot kung hindi kayo masyado marunong mag-English kasi pareho tayo. Ako, English kalabaw rin ako. Pero kinakaya ko, be. So, ngayon, mga Bebe Loves, ang gusto ko lang iparating sa inyo, ang lahat ng mga tanong, no, kumbaga, sa interview, magpakitang gilas kayo. Kahit hindi nyo nagustuhan, mga Bebe Loves, no, kung hindi nyo pa nagawa yung mga tinatanong na yun, sasabihin nyo na lang na nagawa nyo. About naman sa pagluluto, kung sasabihin sa inyo, marunong ka bang magluto ng Chinese foods? Ayun, ang sasabihin mo lang, be, is, yung mga basic Chinese foods like noodles, yung mga fried egg, Chinese style, ganon. Tapos, sa hulihan, sabihin nyo na sa mga ibang recipe ng Chinese, hindi nyo alam, pero willing kayong matuto, no? Kasi, eager kayong matuto dahil gusto nyo yung trabaho at kailangan nyo yung trabaho, no? So, yun ang isasagot ninyo. Sabihin nyo talaga willing kayong matuto, no? Tapos, ang employer kasi, kapag nag-interview yan, kung paano ka magsalita, ano yung expression ng itsura mo, kapag nagsisinungaling kayo, mga be, malalaman yan. Kaya dapat confident, be confident kayo, lakasan nyo yung loob nyo, huwag kayong kabahan, mga Bebe Loves. Basta, mag-ano lang kayo, yung simple lang, kung sinong kayo, ipakita nyo. At ang pinaka-importante sa lahat, mga Bebe Loves, yung ngiti nyo, no? Ayaw ng mga Chinese nang nakasimangot, no? Dapat kapag in-interview kayo, mga Bebe Loves ko, pagkabukas pa lang ng dapat yung nyo, pag na talaga, hello ma'am, good afternoon, good morning, ganon. Tapos, kapag magsasalita yan sila, magsasalita, tahimik ka muna. Kung ikaw yung magsasalita, tatahimik din yan sila. Kapag may itanong sa kakasasagot, no, itutuloy-tuloy mo yung sa mga sagot mo, magpakitang gilas ka talaga sa employer mo. Yun yung mga tips. At huwag kalimutan na dapat wear your beautiful smile kasi bad luck sa kanila yung mga nakasimangot. So, grabe mga Bebe Loves, no? Yung mga tanong ng mga employer, nakabase sa inyong resume, kung ano yung nilagay nyo doon, yun yung itatanong nila sa inyo. Kung ang nilagay mo doon, may alaga kang, halimbawa, may alaga kang bata na maliit, ang employer na mag-interview or pipili sa'yo, yung alaga, may anak rin na maliit, ganoon. Halimbawa, may alaga kang nag-aaral na, ganon. Ang pipili rin sa'yo yung mga ganon. Nag-alaga ka ng matanda, ang pipili rin sa'yo yung may mga matanda or may mga yung mga bedridden, no? Yung mga naka-wheelchair na matanda na, doon ang linya mo. Kaya wag kang matakot. Halimbawa, yung nilagay mo doon sa resume mo is, yung nag-alaga ka ng aso. Ang kadalasan talaga itanong ng employer mo, paano alagaan yung aso dito sa Hong Kong. Kadalasan na mga employer may mga aso talaga. Mga pet lover yung mga andito sa Hong Kong. Aso, pusa, ganun mga yung iba nga, may yung snake, ahas, ganun. So, huwag kayong matakot sa employer or huwag kayong kabahan sa employer interview. So, nasaslang ako. Hindi tayo fluent mag-Tagalog kasi nga hindi ako pure Tagalog, mga Bebe Loves. Akong indigenous from Mindanao. Ayun, lagi ko yan sinasabi sa mga videos ko na hindi talaga ako masyadong marunong mag-Tagalog. Kaya medyo matigas-tigas yung salita natin. Be, grabe. Tapos, mga be, kung ang linyada nyo is aalaga ng bata, ang pipili sa inyo, lagi yung tandaan, yung may mga bata. Kapag ang alaga mo, like, matanda, may pet, aso, ang pipili rin sa inyo employer ay yung may mga ganyan, yung pangangailangan nila tig-alaga ng mga matatanda na parents nila, ganun. Kaya wag ninyong practicein yung ibang gagawin. Halimbawa, naglilinis lang kayo ng bahay dati, hindi yan yung i-practice yung maaring itanong sa inyo sa interview. Kung hindi, doon kayo magfo-focus sa inyong resume kung ano yung nakalagay doon na mga experience nyo. Doon lang talaga tayo mag-focus. Kaya, kung mag-interview na yung mga employer, mga Bebe Loves, para mapagaan yung nyo, ayun, ang isipin nyo kung ano yung nilagay nyo sa resume nyo. Kasi yun yung mga itatanong. Tandaan nyo kung ano yung mga nilagay nyo sa resume nyo. So, and sa mga baguhan dito sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe, paki-click the notification bell button, and ayan nga, click on na lang para ma-update kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko dito sa aking channel. Sorry sa mga tanong, hindi ko yan nababasa lahat, mga viewers, sa mga comments nyo. Super busy lang talaga ako this late kasi na-stress ako. Ayaw kong gumawa ng bagong videos. Nung nakaraan kasi stress ako kasi ang taong stress is di maganda yung kalalabasan ng mga ginagawa. So, ayun, bye-bye.